Magandang hapon po, Guro. Kumusta kayo sa hapon na ito? Mabuti naman po. May lumiban ba sa klase natin ngayon? Wala po. May mga tagdang aralin ba akong ibinigay ng nakaraang tagpo? Wala po. Okay. Ngayon po bata, bago tayo magsimula sa ating klase ngayon, ay may mga alituntunin akong dapat niyong sundin sa ating klase. Pakibasa ng sabay-sabay. Panatilihin ang kalinisan ng loob at labas ng paaralan. Maupo na maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi kailangan. Makinig sa guro at sa mga klase kung nagsasalita. Makilahok sa lagayan at sa mga pangkatang gawain. Naintindihan ba ninyo ang ating alituntunin mga bata? Oo! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang aktividad. Bumuo kayo ng isang salita base sa larawan na aking ipapakita. Naintindihan niyo ba mga bata? Oo! Sa unang larawan, sa unang larawan, ano ang salita ninyong nabuo? Yes, si Yara. Base sa dalawang larawan na pinakita kung atin itong bubuuin ang prutas na yan at prutas ng piras at yan ay lobo at ang sagot niyan ay Persia. Ngayon, tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Sa pangalawang larawan naman, kasos. Sa tingin ko po, Guro, ito ay anekdota. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Magaling! Ito ay anekdota. Mga bata, may mga pangarap ba kayo sa buhay? Ano ang gagawin ninyo para maabot ang pangarap ninyo sa buhay? Yes? Kargas? Para mapunta po ang mga pangarap ko sa buhay ay gusto ko po makapunta po sa pag-aaral at magsumikap ng mabuti. Magaling! Kung ganon. Para maabot natin ang ating pangarap, tayo ay mag-aral ng mabuti dahil hindi natin maikakaila na pag tayo ay magtanim ng pag tayo ay may malaking puhunan, ay maaaring mas malaki rin ang ating aanipin. Kagaya ng pag-aaral, tayo ay harap din sa matinding pagsubok. At kailangan natin itong harapin. Gaya ng paghahalaman, tayo ay ang ating buhay ay may hantula din sa paghahalaman. Kaya naman ngayon sa hapon ito ay ating tatalakayin ang anekdota na akasya o kalabasa. Pakibasa mga bata. Akasya o kalabasa. At alamin naman natin ngayon ang layunin na nais natin makamit sa aralin ito.
Pakibasa ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng mga gawain, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makakuha ng 75 antas ng kawastuhan. Nasusuri ang inaasahan nito dapat ay sa tauhan, tagpuan, tangkay. Nakapagsulat ng sarili na nito dapat ay sa kanyang karanasan at nauunawaan ang kalagayan ng nagpiglas sa paligiran. Bago po basahin ang kwento, ay magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad para mas mapalawak ang inyong mga bokabularyo. Pakibasa ng sabay-sabay. Isulat sa padang bago ang bilang ang sagot sa anay B na nakakulay sa anay A. Ngayon, magtaas ng kamay kung sino gustong sumagot. Yes, si Diana. At sa susunod na bilang naman, Basos. Sa pang-apat, na bilang, Kangas. At sa pang-iba naman, Iwan. Maraming salamat. Ngayon, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Sa unang bilang, ito ay pagpupunyagi. Tama ba ang sagot? Oo! Pagsisika. Tama, ito ay pagsisika. Sa pangalawang bilang naman, Gugugol! ito ay maglaan. Tama. Sa pangalawang bilang naman, tama. Sa pang-apat naman, ito ay dinagbigan. Dinakaimik. Tama. Sa pang-limang bilang, ito ay kapag kakaraga. Ito ay dali-dali. Magaling. Ngayon naman, bago basahin ang kwento, ay alamin muna natin ang gabay na tanong na kailangan niyong sagot pagkatapos kung basahin ang kwento. Pakibasa ng sabay-sabay. Bakit mahalaga ang pag-aaral? Ano ang gusto ni Mang Simon para sa kanyang anak? Ano ang simbolo na makasya at dalawasa sa kwento? Ngayon ay babasahin ko na ang kwento. Akasya o kalabasa ni Consolacion Cortes. Hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan ay maaaring tumugol iyon ng malaki sa maliit na natulan. Gayon din, ang paghahanda at pagpupulagi ng tao na pinangungunan ng buong taong pag-aaral at pagpapakasama. Karaniwan ng sa may mataas na pinag-aralan ay maamo ang kapalaran. Ito'y may tutulad din sa paghahanap
hindi kalayuan sa Luzon, maagang nabangon ng umagang yaon si Anhailin at inihanda kapag karaka ang mga pangailangan sa kabutong anak na si Kiloy. Si Mang Simon naman ay hindi muna nagpungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aaralin sa Maynila. Awa naman ng Diyos ay maluwalhating nakarating sa lungsod ang mga ama. Isang balitang paaralan sa sarili ang kanilang sinungo agad. Dinatnan nila ang tagatala na abalang-abala sa pagtanggap ng di kakauting mga batang nagsisipag-presenta. Napalingan-linga si Mang Simon nang makita ang babalang nakasabit sa may pintuan ng tanggapan ng tuwing guro at inawit sa bisig si Lord. Halika at makikipag-usap muna ako sa punong guro. Magandang umaga po sa kanila. Panabay na bating galang ng makama. Magandang umaga po naman, tugon ng punong guro. Na agad namang nagtindig sa pagkaupo at nag-alok na sa ulan. Ano po ang ipaglilingkod ko sa kanila? Ibig ko po sana ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan. Opo, sa ano po namang baitang usisa ng punong guro. Pagkatapos pa po lamang yan ang elementarya sa aming nayo noong nakaraang Marso. Paliwanag ni Mang Simon. Kung kayo po'y sa unang taon ng high school, ano po? Ngunit ibig ko po sanang malaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikling kurso ukol sa isang tanging karunungan upang siya'y makapagtapos agad. Maaari po ba? Aba, opo. Maaga pa na tugol ng punong guro. Maaaring ang lalong pinakulat maikling kurso ang kaniyang kunin. Iyan ay batay sa kung ano ang gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais ninyo ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, magugol kayo ng buong taon, subalit ang kailangan ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasan. Di natubigan si Mang Simon sa huling pangungusap ng guro. Gayon din si Iloy. Pagbuwan ay nagbulungan ang mag-ama at umuwi ng mag-isa si Mang Simon. Habang naglalakbay ng patungong lalawigan, ay tatambis sa sarili. Mabuti na nga ang kunin niyang buo ang kurso sa high school at saka na siya kumarela. Higit na magiging mayabong ang kaniyang kinabukasan. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Opo. Mabuti naman kung gano'n. Alam niyo ba, ang alikota, isang lagi ng politika na karaniwang may katotohanan o kinalaman sa pangyayari, matao, at sariling karanasan. At ang paksa naman ay kung saan dito na naintindihan kung mas naunawaan ng magbabasa ng mabuti ang kwento. Ngayon mga bata, ano ang pangunahing idea sa kwentong aming binasa? Yes, Carlin? Sa palagay ko, kung ikaw ay mag-aral ng ilang taon, mas bunga pa ito tapos kung mag-aral ka lang ng ilang buwan ay mas madali lang itong
Magaling kung gano'n. Ang pangunahing idea sa ito ay dapat ayusin natin ang ating pangarap para makamit natin ito. Hindi natin kailangan na madaliin ang mga bagay-bagay. Mga bata, ang anekdota ay may tatlong elemento. Ito ay ang tauhan, tagpuan at ang bagay. Ang tauhan ay kung sino ang gumaganap sa kwento at nagtatanong at sumasagot ito sa tanong na sino. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ating binasa? Klasos? Ang tauhan ko sa kwento ay si Mang Simon Magaling. Ang tauhan sa kwento ay si Pinoy, si Ana Edwin, si Mang Simon, at ang punong buto. At ang tagpuan naman ay kung saan nangyayari ang pinutulog. Ngayon mga bata, saan ang tagpuan sa kwento ang ating binasa? Kalgas? Ang tagpuan ko sa basa ng kwento ay sa paaralan. Magaling. Ito ay ang tagpuan sa ating kwentong binasa ay sa Maynila, ay sa paaralan ng Maynila. At ang tauhay naman, mga bata, ito ay nababahagi sa tatlo. Ito ay simula, gitna, at wakas. Ngayon mga bata, saan ang simula sa kwentong ating binasa? Sinyara? Ang simula sa anekdota ng ating binasa ay nung pinakilala ang mga tauhan na sina Ali Meren, Mang Simon, ang punong guro, si Iloy, at saka kung saan mag-aaral si Iloy na matatagpuan natin sa Manila. Magaling. Ito, ang simula sa kwento ng ating binasa kung saan pinakilala ang mga tauhan sa kwento na sina Iloy, Alinayrin, at si Mang Simon at ang punong guro. Ngayon naman, saan ang gitna sa kwento ating binasa? Kargas? Ang gitna na nabasa sa kwento ay yung pumunta si Mang Simon sa paaralan para paaralin si Iloy. Magaling. Ang gitna sa kwentong ating binasa ay kung saan pumunta sina Mang Simon at si Iloy sa Manila para pagpaaralin ni Mang Simon ang kanyang anak na si Iloy. At ang wakas naman at saan naman ang wakas sa kwentong ating binasa? Iway? Ang wakas sa kwento ay yung umuwi si Mang Simon. Umuwi na mag-isa si Mang Simon. Tama. Ang wakas sa kwento ay kung saan umuwi ng mag-isa si Mang Simon at siya ay nagiging mayabong at iniisip niya ang kinabukasan sa kanyang anak na nag-aaral sa Maynila. Ngayon mga bata, ay babalikan natin ang ating mga gabay na tanong. So, bakit mahalaga ang pag-aaral? Sinyara? Mahalaga ang pag-aaral dahil ito ay may mabuti ang may dudulot ng pag-aaral sa atin, lalo na kapag tayo ay makapagtapos, tayo ay mas may malaking chance na makapagtrabaho na kung saan hindi ka Magaling. Bigyan ng tatlong bagsak si Sinyara. At ano ang gusto ni Mang Simon para sa kanyang anak? Klasos? Ang gusto ni Mang Simon para sa kanyang anak ay makapag-aaral. Makapag-aaral. Tama. Bigyan ng tatlong bagsak
ang simbolo ng akasya sa kwento ay kung saan kailangan mong magtiis ng kung ilang taon upang makapagtapos. Kumbaga sa pag-aral, kung gusto mo makapagtapos ay kailangan mo ng 10 taon na pag-aaral upang matapos ang kolehiyo. At kung kalabasan naman, ang simbolo nito sa anekdota ay kung saan ito ang pangmadali ang proseso o kaya gusto mong madali ka na makapagtapos upang kumarera agad. At yun ay example halimbawa ng kalabasa ay yung mga NC2 na pwede ka agad makahanap ng trabaho kahit hindi ka makapagtapos. Tama. Bigyan ng 3 bagsak si Sinyara. Ngayon naman, ay may nagtatanong ako sa paano ba kahalaga ang hindi minamadali ang aking mga pangarap o ang mga bagay-bagay sa buhay. Mahalaga ito para sa pagproseso ng ating buhay, para kung imamadali natin for example, ang pag-aaral ay hindi tayo matuto na matigil at hindi tayo makakuha ng mga aral sa pagproseso ng pag-aaral. Magaling. Bigyan ng 3 bagsak si Kargas. At ano naman ang moral na aral na napupulot ninyo sa kwentong ating binasa? At Sinyara? Ang moral o magandang aral na mapupulot natin sa naglutang na basa ay kung saan dapat tayong magtiis at huwag madaliin ang mga bagay-bagay dahil kapag marunong kang magtiis ay mas maganda yung kahilatan o magiging resulta ng pagiging matiis sa halimbawa sa pag-aaral. Makakuha ka ng trabaho maganda. Magaling. Dapat tayo hindi natin minamadali ang ating mga pangarap sa buhay dahil pusa rin niyang dumating kapag tayo rin ay magsisikap at hindi minamadali ang isang bagay. Kayo naman ng bata dahil naintindihan niya ang pitong ating binasa ay magkakaroon tayo ng isang actividad. Pakibasa ang tanong ko. Sumunod ng isang anekdota batay sa iyong naranasan na may moral na aral. Bigyan ko lang kayo ng 3 minuto para tapusin ang inyong activity. Tapos na ba kayo mga bata? Oo! Pakibasa ang inyong mga ginagawa dito sa halaman. Ngayon mga bata, upang mas malaman po na mas naiintindihan ninyo ang ating kwento o tilakay natin sa ngayong hapon ay magkakaroon ulit
tayo ng isang